first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sugatan ang 13 sakay ng isang bus na ayon sa mga pasahero ay mabilis ang takbo bago tumama sa isang truck sa North Luzon Expressway. Suspendido na ang 6 na ibang unit ng bus company kung kailan pa naman Semana Santa. Iniimbestigahan na rin ang isang bus na nag-viral dahil sa bilis umano kaya nagpanik ang mga pasahero. Nakatutok si Joseph Moro. Nag-iiyakan ng mga pasahero ng bus na ito na sumalpok sa isang truck sa southbound lane ng North Luzon Expressway sa Valenzuela City bandang alas 7:30 kagabi. Wasak ang uso ng bus base sa kuha ng isa sa mga pasahero nito. Actually, yung bus driver sobrang reckless talaga. Ang bilis niyang magpatakbo. So I was sleeping kasi and then yun, may narinig na lang ako malakas na sunog. Tapos ayun, nabasag na yung mga salamin. And sobrang bilis ng pangyayari. 13 ang sugatan kasama ang konduktor. Isang pasahero ang nagalusan sa kamay at paa at isang 83 anyos na babaeng sugatan sa mata ang dinala sa ospital. Sinapak po nila yung bintana, tsaka po sila nagsibabaan. Kaya ayun po, nagtakbo na po sila, bumaba na sila ng bus. As po yung mga naipit po, tumatagal pa po bago makalabas. Ayon sa pulisya, galing ang bus sa Angat, Bulacan at pamonumento sa Caloocan. Nag-vert siya ng kaliwa para hindi niya mabangga sana itong dump truck. Kaso nga lang, meron close van na nandun sa third lane na nabangga niya una. At pagkabangga niya nito, kumabig naman pa kanan hanggang sa dire-diretsyo nabangga niya yung kwitan ng dump truck. Sa sobrang tulin lang po niya yung nakita namin na kamalian ng bus driver. Tumangging magbigay ng pahayag ang bus driver at kinatawan ng kumpanya ng bus pero nakipag-areglo na sila sa mga sugatang pasahero. Ang sabi ng company ng bus, willing silang sagutin kung ano man yung mga gastusin ng mga biktima na nasa ospital. Inisyuhan na ng LTFRB ng show cause order ang operator na nadisgrasyang bus. 6 naman sa mga unit ng bus company ang 30 araw na suspendido. Ang iba pa tuloy ang biyahe, lalo't maraming pasahero ngayong Holy Week. Napaka-grabe po ng pagmamanehong ginawa ng driver at kailangan po talaga maparusahan both yung operator at yung driver. Under investigation na rin ang nag-viral na bus palaunyon na sa sobrang bilis umano ng takbo ay nagdulot ng panik sa mga pasahero. Malaala ng gobyerno huwag maging kaskasero lalo't inaasahan daragsa ang mga biyahero ngayong Semana Santa. Aminado ang LTFRB mahirap i-monitor yung mga kaskaserong bus lalo na sa mga malalayong probinsya. Ang magagawa nito, balaan ang mga operator. Hindi pwedeng, matagal ko nang pinagalitan yan. Ayaw sumunod, hindi pwedeng gano'n ang sagot niyan. Extraordinary diligence ang kinakailangan. Kaya nga, kapag may mga ganyang problema, tumatama sa operator yan. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng operator at driver ng mga sangkot na sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kanya-kanya munang diskarte ang ilang pasahero sa Batangas Port para makarating sa destinasyon kahit punuan na ang ilang biyahe. May plano rin ang pamunuan para maibsan ang hirap at tagal sa paghihintay sa pantalan. Nakatutok doon live si Dano Tingkungko. Dano? At may ramdam na nga yung unti-unting pagdagsa ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Fully booked na hanggang bukas, Miyerkules Santo, ang ilang biyahe tulad ng Katiklan na papuntang Boracay mula rito sa Batangas Port. Wala na ring biyaheng Parojas City Capiz via Romblon at Sibuyan na fully booked hanggang April 19 o Sabado de Gloria. Kahapon pa ito inanunsyo ng Batangas Port pero ikinagulat ng ilang mga naabutan naming nakapila na may planong mag-chance passenger. Hindi raw nila inasahang magkakaubusan gayong kada taon naman daw pag ganitong araw nakakakuha pa sila ng ticket. Ang ilang pasahero tulad ni na Yvonne at Mark may diskarte para lang makauwi. Ang
last option namin, katulad sa akin, papunta akong Katiklan, ang gagawin ko na lang, manggagaling dito, papuntang Calapan. Pagdating ng Calapan, Mindoro, magbabiyaya ako ng bus papuntang Ruhas. Pagdating ng Ruhas, sasakay ulit ako ng barko papuntang Katiklan. Long cut. Yung option ko, Calapan, Mindoro, tapos bus ako or van going to Ruas, Mindoro, then Katiklan to Ruas. Long cut din. Oo. Walang ganun lang, walang option. Si Emily naman, tiwala lang daw. 8 years na po ako hindi nakauwi sa amin. Mag-anniversary yung aking magulang, kaya ngayon lang kami uuwi. So, surprise sana. Naku ate, paano yan? Fully booked. Hindi ko alam kung paano. Walang imposible po sa Diyos. Pero kung merong tagilid ang biyahe dahil naubusan ng tiket, meron pa ring pinalad kahit papano. Tulad ng grupo na ito na papuntang Puerto Galera. Birthday niya kasi. Thank you po, sir. So birthday niya tapos? Doon kami magsa-celebrate ng birthday niya. Hindi pa rin nagbabago ang pakiusap ng pamunuan ng Batangas Port. Magparamdam na ngayon pa lang ang mga may planong bumiyahe rito para alam nila kung ilang pasahero ang mangangailangan ng backup. Isa sa mga contingency plan ng Batangas Port na pwedeng ipatupad anytime ang pagpayag sa mga pasahero na bumili na ng terminal fee access na 30 pesos para kahit wala pang tiket sa barko, pwede na silang mag-abang sa pre-departure lounge. Para makapasok sila dun sa pre-departure area na maluwag, nakaupo, malamig, libre tubig doon, lahat may charging. Ina-advise din sila, halimbawa yung group sila, isa na lang ang pipila. The normal procedure kasi, vessel ticket muna, uunahin yung terminal fee para makapasok na sila. At Mel, sa mga oras na ito, yung nasa aking likuran na mga pilahan ng ticket, ito yung mga pakalapan Oriental Mindoro. Sa ngayon, dahil may mga biyahe ng gabi, meron ilan-ilan na mga nakapila na mga pasahero. Yung nasa kabilang dako naman ng terminal, yun yung mga pila para sa Katiklan at sa Odjongan, Romblon at sa Puerto Galera na sa mga oras na ito, malinis, walang tao, walang nakapila doon. Sa kasalukuyang tala ng pamunuan ng Batangas Port, nasa humigit kumulang 20,000 yung kabuuan bilang ng mga pasaherong dumaan dito ngayong araw. Hindi yan kaiba sa numero sa nakalipas na 3 araw. Mel? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Pinayuhan naman ang mga may flight sa NAIA na maglaan ng 4 hanggang 5 oras na allowance para hindi po kayo maipit sa mahabang pila sa check-in at immigration counters. At nakatutok doon live si JP Soriano. JP! Vicky, mga kapuso, yan naman ang sinusunod ng mga kababayan nating nakita nating pasaherong pumupunta rito at marami po sa kanila talagang papunta pa rin po sa probinsya o kaya sa ibang bansa para doon nga magdiwang o magbakasyon o kaya magpahinga ngayong Semana Santa. Pero marami po tayo mga kababayan, Vicky, na no choice kundi kailangan pong bumiyahe ngayong Martes Santo gaya po ng ating mga OFW na babiyahe na po ngayong araw. Alas 2 pa ng hapon ng kanyang flight pero nasa NAIA Terminal 3 na ang seaman na si James bago pa mag-alas 9 ng umaga. Nagpapakasiguro siya kahit may laang lane para sa mga OFW sa immigration. Yung mga anything na unexpected na happen during the pila sa immigration, for example, yung mga papers baka may kulang. 4 hanggang 5 oras bago ng flight nga ang inirekomendang allowance sa mga pasahero ayon sa Transportation Department. Bagamat may mga nakitaan pa ring may dalang anting-anting na mga basyo ng bala, kinukumpiska na lang ito at hindi na sila ino-offload, bagamat nakabagal lalo sa pila para bumilis sa immigration. Kabigin-biginan po natin sa ating mga ahensya at sa ating private operator. Siguraduhin laging puno ang ating mga immigration counters. Kahit na kinakailangan maagang pumasok ang ating mga immigration officers. Halos maghapon ng walang pati ang dating at alis ng mga pasahero sa NAIA terminals, kabilang ang mga OFW na may sarili rin lounge sa Terminal 3. Dito ko nakilalang ilan na imbes na makapagbakasyon ngayong Semana Santa, ay tila mapapaaga ang pinitensya dahil balik trabaho na. Yung anak mo kailangan kung anong mga gusto niya, gusto ko rin ibigay. Kaya nagtitiis po. Lalo na sa aming mga single mother, lumalaban para sa mga anak. Hindi na nga kami
nakisama sa mga anak namin. Buhos lang sa trabaho para lang may maibigay kami sa mga anak namin o pagtapos sa pag-aaral. Kasi wala kaming masahan kundi sarili. Kahit nga ang mga magbabakasyong OFW tulad ng factory workers galing Taiwan, saglit lang ding mapapahinga sa kanilang kalbaryo. May namumuong tensyon man sa pagitan ng Taiwan at China. Mas kabadoan nila sila kung mawala ng trabaho. Hindi naman po kami kinakabahan kasi pag nandun parang sanay naman po kami, parang safe naman po kami doon na ano. Habang inaantay ni Marivic ang sundo, sinamantala muna nila ang unlimited at libreng espresso-based coffee sa OFW Lounge. May pa-buffet din para sa mga OFW na may flights. Ang pasaherong si Sister Tablizo naman, hindi inakala na mala Hawaiian-themed ang pa-welcome ng mga kaibigan at kaanak. Opo. Feeling siya. Feeling special po. At Vicky, mga kapuso, paalala po sa ating mga pasaherong may flight po ngayong gabi at sa mga susunod na araw, huwag niyo pong kakalimutan. Kung kayo po ay pupunta sa ibang bansa, huwag niyo pong kalimutan yung mag-log in sa e-travel app at kung kailangan niyo po ng mga CFO requirements, kung kayo po ay mayroong biyahe, may kaugnayan doon, kailangan niyo rin po niyang gawin. At para po sa mga OFW, huwag kakalimutan ng inyong OEC o Overseas Employment Certificate. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Bukod sa show cause order ng Korte Suprema, naggain na rin ang reklamo ang NBI laban sa isang senatorial candidate na nagbanggit na may TRO laban sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit wala naman. May hiwalay ding reklamo sa isa pang kaalyado na gumawa niyan. Ang tugon nila sa pagtutok ni Salima Refran. Hinainan na ng reklamo ng National Bureau of Investigation si senatorial candidate Attorney Raul Lambino dahil sa hindi totoong inanunsyo niya nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang balita yung ating natanggap ngayon, granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Sinampahan siya ng reklamong unlawful use of means of publication and unlawful utterances na pinabigat pa ng paglabag sa Cybercrime Act. Inirereklamo rin ng NBI si dating Duterte National Youth Commission Chairman Ronald Cardema ng unlawful utterances dahil din sa pagsasabi umanong may TRO sa pag-aresto kay Duterte sa isang panayam. Any interjection of such false news would probably create confusion to the mind of public, which would probably endanger the public order at that time. Susuriin ang mga reklamo ng National Prosecution Service ng Department of Justice bago isalang sa preliminary investigation. Tinawag ito ni Lambino na political harassment, pero nais niya anyang makita muna ang reklamo para masagot ng punto por punto. Nauna nang naglabas ng show cause order ang Korte Suprema laban kay Lambino para rin sa mga naging pahayag na ito. Gate naman ni Cardema, hindi galing sa kanya maling impormasyon o balita na may TRO. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Umaalma ang National Grid Corporation of the Philippines na posibleng ikalugi umano nila dahil sa mababang kwenta umano sa dapat nilang singilin. Makakaapekto rin umano ito sa pagiging stable ng kuryente. Nakatutok si Maki Pulido. Tinutulay man nila ang kuryente mula sa mga planta hanggang sa mga kabahayan, sabi ng National Grid Corporation of the Philippines na isang pribadong kumpanya, nagnenegosyo rin sila. At tulad ng ibang mga negosyo, kailangan daw nilang kumita. Kaya ngayong itinatakda ng Energy Regulatory Commission ang matagal nang naantalang papayagang taripa para sa taong 2016 hanggang 2022, 12.15% na pagtaas sa Weighted Average Cost of Capital o WACC ang gusto ng NGCP. Interest or kita namin kasi highly regulated kami. So ang nire-recover lang namin is expenses. Yan na yung pinaka-markup which is called the weighted average cost of capital and it's ERC who determines it. Wala pang pinal na utos ang ERC pero sa public notice, nalaman ng NGCP na 11.33% sa halip na 12.15% ang papayagang singilin nila kaya umaalma ang NGCP. If you masyadong mababa yung return on the capital,
hindi yan makakaganda sa negosyo. And that may have an impact in the required investments para suportahan yung direksyon ng gobyerno para sa economic recovery at pati dun sa energy stability. Wala pang pahayag ang ERC, pero kung ang Power for People Coalition daw ang tatanungin, dapat nga mas babaan pa. Ano man daw kasi ang payagang isingil ng NGCP, nangangahulog ang taas singil sa kuryente dahil ipapasa ito sa electricity consumers. Dapat nga mas mababa kumpara doon sa napakadaming problema sa serbisyo nila. Yung interconnection, sobrang ng burden ngayon ng electric consumers. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At chika minute na mga kapuso at ang muling maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong Martes, walang iba kundi si Sparkle host Patricia Tumulak. Patricia. Maraming salamat Miss Vicky and good evening mga kapuso. From PBB to Lolong Pangil ng Maynila real quick, ang duo ni Ashley Ortega at AC Bonifacio. Makakasama ni Ashley si AC sa serye. Ano kaya ang magiging role? Makichika kay Lars Santiago. Paano ka ba napunta rito? Umabot na sa labas ng bahay ni Kuya ang pagsasama ng duo ni na Ashley Ortega at AC Bonifacio o Aisley. And I'm happy to announce na isa po sa makakasama po natin dito sa Lolong Pangil ng Maynila si Miss AC Bonifacio. Partners din bilang mga special agent sa Lolong Pangil ng Maynila. Medyo cute din yung tandem namin dalawa eh. It's very us din. Yes, kung paano kami sa loob ng bahay ni Kuya as younger sister. Ganon as din an kami ate. as Parang- Tony and Char. Yes. Dahil gaganap na special agents, mapapasabak din sila sa aksyon. How ready are you sa paggawa ng action scene? I am not ready, pero kakayanin ko po. First time niya kasi mag-action, Tito Lar. Kinakabahan po talaga ako. I mean, that's how it is when you're put into a new environment. But because of the people surrounding me, everyone's so welcoming. Sa tent, magkatabi yung taping chair namin eh. And then parang may mga pinag-usapan kami. Nasa amin na lang Catching up yun. again. Minessage ko na yung dalawa and we were able to talk. It's hard to adjust. Siyempre, isolated kayo sa loob ng house. But I messaged Charlie. She's handling it very well. Excited naman si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid sa lumalaking pamilya ng Lolong. Pinapakinggan lang rin naman po natin ang gusto po ng mga manonood. So I'm just very grateful na pumayag po sila na maging parte po nitong Lolong. Malaki rin ang pasasalamat ni Ruru dahil bumubuti na ang kanyang lagay matapos ma-injure. Nag-rehab na ako sa bahay. May mga ilang exercises na akong ginagawa. Nakakapagtrabaho pa rin tayo. Nakakagawa pa rin tayo ng mga bagay na minamahal natin. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.